Hi guys! Magdokumentaryo tayo ngayon. Ito na yung last harvest ko at pagsama ko sa babo. Meron pang 2 days para bigyan pa ng 2 days na exemption ng gilingan. Ayan. Layo ng aking nilakbay. Ayun, kita nyo gayon. Saan gayon? Ayun, dun pa yun. Layo ng aking nilakbay guys. Ang babo, dadalhin niya yung truck. Yung truck ang dadalhin niya. Ayan, ito aming ulibahan naman. O, ayan, nasa likod ng talahiban. Guys, we're safe naman dito. Wala naman dito kung ano-anong kuwan-kuwan. Kahit mag-isa ako dito. It's very, very safe. So, may mga kuwan lang dito mga guys. Pero paggabi lang sila lumalabas. Mga animals. Yung mga animals na hinahunt. Katulad ng ano nga yun, ng lupo. Ano nga lupo? Yung lobo. Ayun. And then mga guys, ayan na nga. Natatanaw nyo na ang aming ulibahan. Ayun guys. At saka marami dito mga rose na ligaw. Halaman ligaw. Ayan o. Puro mga talahib. At kapag summer, marami ditong yung mga berries. Mga ligaw na berries. Mga guys. At for today's video ay samahan niyo ako sa aking dokumentaryong paglalahad. Sa aking dokumentaryong paglalahad ng pag-uuliba dito sa Italia. Ayan mga guys. Nandito na nga ako mga guys. At ayan. Malayo na nga ang narating ng babo. Siguro yung mga 3/4 na naman kasi 1 week si babong nag-harvest. Ngayon, Lunes hanggang Friday. Ayun, guys. Ha? Ayan, naani na pala ng babo yung nandini ko. Ayan ang ating mga olives. Parinuningan na rin ng babo, mga guys. Eko, nandito na ako at magsisimula na ako guys. Hello guys, ito na nga yung huling harvest namin. Ayun mga guys. Ito na nga yung aanihin ng babo. At saka ayun. This is the last harvest. Meron pa doon, kukunti na lang mga guys. So makapal ang aking damit kaya medyo malaki-laki ako. And then, ang una sa aking dokumentaryong pagpapahayag ng pag-aani ng olives mga guys. Ang unang ginagawa dito mga guys ay nilalatag itong net. Para sa mabilis na pag-aani mga guys, lalatag ang net gamit ang shaker. Shake yan lahat. At ang olives mga guys, hindi siya sensitive. Hindi siya sensitive. Medyo na mag-ani na may sikat ng araw mga guys or dry ang lahat kasi if I'm not mistaken, na-absorb niya ang water kapag umuulan. Kapag umuulan, na-absorb niya ang water at the same time, mas nagiging lamang ang water sa oil. Ayun mga guys, kaya kumukunti ang oil. Ito mga guys, ang aking aanihin for today's video. Mas maganda mga guys, ito maliliit. Mas makatas daw to mga guys, kaysa doon sa malalaki, mas lamang ang tubig. Ayan. Marami pa nga, at meron pa doon sa unahan mga guys. Puti naman, matatapos ang babo. Matatapos ang babo for today's video. Yung pag-aani, akala ko ay hindi namin matatapos. Good thing matatapos naman pala mga guys. Yan, lalagay namin sa sako mga guys. So matatapos ito ng babo bukas. Ako hindi nasasama mga guys. Ako'y manggayakag namang makalabas-labas ang very very light kasama mga bata ng Tranquila. Ayan mga guys, it's very very many. So yung mga lisa namin doon mga guys, yun ang aming papangunin. Gamit ang sako, dito lang namin siya ilalagay. Ayan, that's all for today's video. At pagkatapos ito, isi-ship na namin. Ang last harvest na ito ay pagbibili ng mga guys. Ayun lamang mga guys. Ang olives nga pala mga guys ay nabanggit na ito sa Bible. Hindi ba mga guys? It's a billion years. Millions, if I'm not mistaken. Panahon pa ni Jesus na mabanggit na siya. Ang puno ng uliba mga guys. Ayan. So wala pang baboy hihintayin ko. Habang ako naghihintay mga guys ay
din eh. At lang, bilis matapos. Mantinataman na rin ako mag-ani mga guys. Ayan. Ready for shipping na siya mga guys. For giling mga guys. Or giling. Dry na siya mga guys. At makatas na to. Ayan o. Bye mga guys. At ayan o. Ang babo, nakalagay siya na, may mga lalagyan siya dito ng mga, kapag umuulan, nasasambot ng ano, ng tawag dito ng balde. So yung balde mga guys ay, yung balde naman mga guys ay anong tawag dito? Siya nang ipinandidilig ng babo dito kapag ka mga dry season. Ayun na ang mga guys for today's video. Ayun mga guys, naririnig nyo na yung truck ng babo. Ayun. Ang truck ng babo ang siyang magdadala ng aming mga ani papunta doon sa baba sa aming pinagparkingan ng sasakyan. Because mga guys, if I'm not, kapag hindi namin magdadala ng truck, kasi ito ay medyo papaganon oh. May pagkaburol ang lugar na ito. At pag hindi kakayanin ng normal na sasakyan, lamang kailangan talaga yung pang bundok na sasakyan ang kailangan. Na siyang magdadala ng aming ani pababa. Dati-dati mga guys, ang mga donkey, baka, yun ang mga nagbababa ng mga kalakal mula sa kapatagan. Ayun, that's all for today's video mga guys. Sa aking dokumentaryong pagpahatid. Dokumentaryong paghahatid ng balita sa aming ulibahan. Hindi pala sa kanilang ulibahan mga guys. Hindi siya nalinis ng babo ngayong taon kasi nasira daw yung kanyang. Sira lahat mga guys, hindi naaayos ng babo because nga she's very busy in the house. Nag-ayos ng bathroom. Tapos ako nga ay wala siyang katulong sa bahay. Ako nga ay nanganak pa mga guys. Kaya ang babo ay hindi masyadong nalinis ang lahat ng ito. At doon pa nga sa aming bahay mga guys ay punong-puno ng kalat. Hi guys, kailangan nga pala nakasuot ako ng ganito mga guys. Kasi ito ay nag-shining, shimmering, splendid mula sa kalayuan. May mga hunter dito mga guys. Mga naghahunt ng mga wild animals. Ayun. Kasama kanilang mga doggy. Dog. Ayun, nakarinig lang ako dun mga guys. May nahunt na sila if I'm not mistaken. If you heard, the dog is barking mga guys. It's very barking over there. Mga hunter sila mga guys. Kumbaga sa ibang lugar mga guys ay may mga place prohibited mga guys ang pag-harvest ng mga species dito kasi pinapalaki at pinangangalagaan nila ang lugar na ito para manatili ang mga, how do you call it, ang kanilang lahi, ang mga living ng mga species yung narito. Tuwing gabi nga mga guys, lumalabas ang mga wild animals. Pero sa umaga siguro pag inaabutan sila ng araw, ayun, kasi may mga bahay-bahay siguro yung mga yan. That's all mga guys. Ayun ang babo.